Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, ang mall ay hindi lang basta lugar ng pamilihan. Maaari itong maging salamin ng antas ng pamumuhay, simbolo ng status, at minsan, tahimik na patunay ng kapangyarihan ng pera. May mga mall sa bansa na bukas para sa lahat, pero may mga mall din na hindi para sa lahat. Mga lugar kung saan ang presyo ay hindi nakadisplay, kung saan ang katahimikan ay bahagi ng luxury, at kung saan ang bawat tindahan, ilaw at disenyo ay para bang namimili ng tamang uri ng tao. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakasosyal na mall sa Pilipinas. Irarango natin ito base sa luxury brands, exclusivity, lokasyon, design, target market, at lifestyle experience. Hindi ito tungkol sa pinakamalaki, hindi rin ito tungkol sa pinakamarami. Ito ay tungkol sa pinaka-elite. Simulan na natin. Number 10, Century City Mall. Kapag pinag-uusapan ang sosyal na pamimili sa Makati, hindi maaaring mawala sa usapan ang Century City Mall. Matatagpuan ito sa loob ng Century City Complex sa Kalayaan Avenue, isang lugar na napapaligiran ng high-rise luxury residences, service apartments, at kilalang business offices. Hindi ito ang pinakamalaking mall sa listahang ito, ngunit ang kanyang lakas ay nasa curated at high-end lifestyle positioning. Dinisenyo ang Century City Mall bilang boutique luxury mall kung saan ang target market ay mga young professionals, expatriates at mayayamang residente ng Makati at BGC na mas pinipili ang tahimik, elegante at hindi mataong shopping experience. Hindi ito mall para sa masa. Malinaw sa tenant mix nito na ang focus ay premium dining, specialty brands at upscale leisure. Makikita rito ang mga high-quality restaurants, international cafes, artisanal dessert shops at specialty retail stores na bihirang makita sa mas malalaking mall. Hindi man kasing dami ng ultra-luxury brands ng mas matataas sa ranking, nangingibabaw naman ang sosyal na ambience mula sa modern interiors hanggang sa mas refined na crowd na karaniwang makikita rito. Isa ring dahilan kung bakit sosyal ang Century City Mall ay ang lokasyon nito. Ang Makati pa rin ang itinuturing na financial at lifestyle capital ng bansa. Ang presensya ng mga luxury residential towers sa paligid ay natural na humihila ng affluent clientele. Dito pumapasok ang quiet luxury, walang bonggang eksena pero ramdam ang antas ng pamumuhay ng mga taong narito. Sa kabuuan, pasok ang Century City Mall sa listahan dahil sa elegant simplicity at elite market. Ngunit nasa number 10 ito dahil limitado ang lawak at bilang ng ultra high-end global luxury brands kumpara sa iba sa itaas ng ranking. Number 9, Central Square Mall. Ang Central Square Mall sa Bonifacio Global City ay isang patunay na ang pagiging sosyal ay hindi nasusukat sa laki kundi sa lokasyon, target market at kalidad ng experience ng mga tao. Matatagpuan ito sa loob ng BGC, isang distrito na kilala sa modern urban planning, multinational offices, at isa sa pinakamataas na concentration ng mayayamang residente sa Pilipinas. Dating kilala bilang BHS Central, ang Central Square Mall ay muling inangkop upang magsilbi bilang lifestyle-oriented mall para sa mga expat families, corporate executives at high-income residents ng BGC. Hindi ito flashy, ngunit napaka-intentional ng bawat espasyo, mula sa premium grocery options hanggang sa upscale dining establishments. Isa sa mga dahilan kung bakit sosyal ang Central Square Mall ay ang demographics ng mga bumibisita rito. Karaniwan mo makikita rito ang mga foreign executives, diplomats, at professionals na sanay sa international standards. Ang mga tindahan at restaurant ay nakatuon sa quality kaysa quantity, organic markets, international cuisines, at specialty services. Ang mall ay malapit din sa international schools at embassies, kaya't natural itong nagiging extension ng daily lifestyle ng upper-class families. Walang masyadong entertainment para sa masa, walang malalaking arcades o budget retail na lalo pang nagpapatibay sa exclusive neighborhood mall identity nito. Gayunpaman, nasa number 9 ito dahil mas understated ang luxury factor kumpara sa mas grand at architecturally iconic malls sa itaas ng ranking. High-end ito, oo, pero mas tahimik at functional kaysa statement luxury.
Number 8, Ayala Vermosa. Ang Ayala Vermosa ay isang kakaibang entry sa listahang ito dahil hindi ito nasa Metro Manila core, kundi sa Cavite. Ngunit huwag magpapalinlang sa lokasyon. Ang mall na ito ay bahagi ng Ayala Lands Vermosa Estate, isang master plan mixed-use development na nakatuon sa upscale suburban living. Ang pagiging sosyal ng Ayala Vermosa ay nagmumula sa concept ng modern, low-density, at premium community mall. Hindi ito dinisenyo para sa mass shopping, kundi para sa mga pamilyang may mataas na purchasing power na lumipat sa South para sa mas tahimik ngunit dekalidad na pamumuhay. Maluluwag ang mga daanan, maraming open spaces at elegante ang arkitektura, isang signature ng Ayala Land. Ang tenant mix ay binubuo ng mid to high-end brands, specialty restaurants, at lifestyle services na akma sa upper middle hanggang affluent market ng Cavite at nearby provinces. Dagdag pa rito, ang Vermosa ay malapit sa mga luxury residential enclaves, sports facilities, at future business hubs. Ibig sabihin, ang mall ay hindi standalone. Ito ay bahagi ng isang long-term high-end ecosystem. Nasa number 8 ito dahil bagamat high-end at premium ang ambience, wala pa itong sapat na international luxury brands at global prestige kumpara sa mas established malls sa Metro Manila at Cebu. Number 7, Uptown Mall. Ang Uptown Mall sa BGC ay isa sa mga unang mall sa Pilipinas na tahasang nag-target sa corporate elite at high-income urban professionals. Matatagpuan ito sa Uptown Bonifacio, isang lugar na puno ng multinational offices, luxury condominiums at premium hotels. Ang pagiging sosyal ng Uptown Mall ay makikita sa disenyo, tenant mix at lifestyle positioning. Makikita rito ang mga high-end fashion brands, upscale restaurants, premium cinemas, at specialty boutiques na hindi karaniwang makikita sa mga ibang mall. Ang crowd dito ay halos palaging professionals, naka-business attire, executives, at expatriates. Maging ang presyo ng pagkain at retail items ay malinaw na hindi budget-friendly na nagiging natural filter para sa exclusivity ng mall. Dagdag pa rito, ang Uptown Mall ay madalas na venue ng corporate events, product launches at private functions. Ang ambience ay moderno, polished at international, parang wala ka sa karaniwang mall sa Pilipinas. Gayunpaman, nasa number 7 ito dahil bagamat sosyal at premium, mas business-oriented ang vibe nito kaysa sa ultra-luxury lifestyle na makikita sa mas matataas na ranking. Number 6, Forbes Town Center. Ang Forbes Town Center ay hindi lamang mall. Ito ay isang social statement. Matatagpuan sa isang eksklusibong bahagi ng BGC na katabi ng Forbes Park. Ang lugar na ito ay dinisenyo bilang upscale lifestyle and dining destination para sa elite crowd ng Metro Manila. Ang lakas ng Forbes Town Center ay nasa nightlife, fine dining at social scene. Dito madalas makikita ang mga celebrities, business tycoons, influencers at high society personalities. Ang mga restaurant at bars dito ay premium price at carefully curated para sa affluent clientele. Hindi ito traditional shopping mall na puno ng retail stores. Sa halip, ito ay isang social hub kung saan ang pakay ng pagpunta ay makita ka at makihalubilo sa kapwa elite. Ang ganitong klase ng exclusivity ay bihirang matagpuan sa karaniwang mall setup. Ang arkitektura at outdoor layout nito ay nagbibigay ng resort-like cosmopolitan feel na lalo pang nagpapatibay sa high-end branding nito. Ang presyo ng pagkain, serbisyo, at kahit parking ay malinaw na nakaposisyon para sa high-income market. Nasa number 6 ito dahil bagamat napakasosyal, limitado ang retail luxury component nito kumpara sa mga mall na mas mataas ang ranking. Number 5, Venice Grand Canal Mall. Ang Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill ay isa sa mga pinaka-iconic at madaling makilalang mall sa buong bansa. Sa unang tingin pa lang, malinaw na hindi ito ordinaryong mall. Ito ay team luxury lifestyle destination na inspirado ng Venice, Italy, kumpleto sa indoor canal, gondola rides at European-style architecture. Ang pagiging high-end ng Venice Grand Canal Mall ay nakaugat sa experience. Hindi lang pamimili ang pinupuntahan dito,
kundi ang pakiramdam na parang nasa ibang bansa ka. Maraming high-end restaurants, international cafes, at premium brands ang makikita rito na karaniwang dinarayo ng expatriates, diplomats, at upper-class families. Isa rin itong popular na lugar para sa high-profile events, romantic dinners, at luxury leisure. Mataas ang presyo ng pagkain at serbisyo, at ang overall ambience ay malinaw na hindi pangmasa. Kahit ang simpleng paglalakad sa mall ay parang bahagi ng curated lifestyle experience. Gayunpaman, nasa number 5 ito dahil bagamat social at visually impressive, mas nakatuon ito sa team experience kaysa sa ultra-luxury retail depth na makikita sa mas matataas sa ranking. Number 4. Lux Duty Free. Kung ang usapan ay pure luxury retail, pumapasok dito ang Lux Duty Free sa Mall of Asia Complex. Ito ay isang high-security, members-only style luxury shopping destination na orihinal na dinisenyo para sa diplomats, international travelers, at high-net-worth individuals. Dito mo makikita ang ilan sa mga pinakamahal at pinakaprestiyosong global luxury brands mula designer fashion at haute couture hanggang high-end watches, jewelry, at premium fragrance. Ang shopping experience dito ay tahimik, pribado at personalized, malayo sa ingay at siksikan ng regular malls. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang sosyal ng Lux Duty Free ay ang clientele at proseso. Hindi basta-basta ang pagpasok, may screening, controlled access, at concierge-style service. Ibig sabihin, ang namimili rito ay hindi lang may pera, kundi kabilang sa isang very specific elite market. Nasa number 4 ito dahil bagamat napakataas ng antas ng luxury, limitado ang accessibility at hindi ito full lifestyle mall. Ito ay higit na exclusive retail vault kaysa social destination. Number 3. Esme Zone and Conrad Manila. Ang Esme Zone na direktang konektado sa Conrad Manila ay isa sa mga pinaka-refined at pinaka-eleganteng mall experiences sa bansa. Hindi ito dinisenyo para sa volume ng shoppers, ito ay ginawa para sa luxury lifestyle at global standard hospitality. Makikita rito ang curated mix ng high-end brands, fine dining restaurants, at premium services na kadalasan dinarayo ng hotel guests, business travelers, at Manila's elite. Ang presensya ng Conrad Manila ay nagdadala ng international 5-star hotel clientele na otomatikong nagtataas ng antas ng mall. Tahimik, maluwag at sophisticated ang interiors. Walang ingay, walang flashy gimmicks. Ang pinagbabayaran dito ay privacy, comfort at class. Maging ang pagkain dito ay nasa premium pricing tier na lalo nagfi-filter ng market. Nasa number 3 ito dahil bagamat hindi kasing lawak ng ibang malls, napakataas ng quality ng environment at clientele na siyang sukatan ng tunay na high-end ng lugar. Number 2. The Mall at New Star Resort Cebu. Ang The Mall at New Star Resort Cebu ay tinuturing na pinakasosyal na mall sa labas ng Metro Manila at isa sa pinakamataas ang antas sa buong bansa. Bahagi ito ng isang integrated luxury resort complex na may casino, 5-star hotels at world-class dining. Ang mall ay tahanan ng top-tier international luxury brands na bihirang makita sa Pilipinas. Ang target market nito ay malinaw, ultra-high net worth individuals, international tourists at elite clientele mula sa Cebu at iba pang bahagi ng Asia. Ang disenyo ng mall ay sobrang elegant, moderno at spacious. Lahat mula sa ilaw hanggang sa materials ay nagsisigaw ng luxury. Hindi ito mall na pinupuntahan ng masa. Ito ay destination para sa mga may tunay na kakayahang gumastos ng milyon sa isang araw. Nasa number 2 ito dahil halos kumpleto na ang luxury ecosystem, ngunit may isa pang mall na mas bago, mas exclusive, at mas forward-looking sa konsepto ng high-end urban lifestyle. Number 1. Opus Mall. Sa tuktok ng ating listahan bilang pinakasosyal na mall sa Pilipinas, narito ang Opus Mall sa Bridgetowne Estate. Ito ang representasyon ng next generation luxury malling, pinagsamang architecture, technology, curated luxury brands at elite urban planning. Ang Opus Mall ay dinisenyo hindi para sa dami ng tao, kundi para sa premium market. Mula sa ultra-modern design, high ceilings,
elegant interiors hanggang sa carefully selected luxury brands at upscale dining. Malinaw na ito ang bagong benchmark ng sosyal na pamimili sa bansa. Ang lokasyon nito sa isang master plan estate ay nagbibigay ng exclusivity at privacy na bihira sa Metro Manila. Ang crowd dito ay halo ng top executives, business owners, foreign investors at high society individuals. Hindi lang ito mall, ito ay statement ng status. Ang presyo ng bilihin, serbisyo at maging ang overall experience ay malinaw na nakaangkla sa upper echelon ng lipunan. Dahil sa kombinasyon ng design, exclusivity, target market, at long-term prestige, ang Opus Mall ang karapat-dapat na maupo sa number 1 bilang pinakasosyal na mall sa Pilipinas sa kasalukuyan. At iyan nga mga Kapinoms TV ang 10 pinakasosyal na mall sa Pilipinas. Mga mall na hindi lang dinarayo kundi pinapangarap. Mga lugar kung saan ang pamimili ay nagiging experience at ang presensya mo pa lang ay parang may kasamang reputasyon. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, alin sa mga mall na ito ang napuntahan mo na? Sa tingin mo, may mas sosyal pa bang mall na dapat mapasama sa listahan? Kung may unlimited budget ka, saan ka unang pupunta? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content tungkol sa luxury, lifestyle at Pilipinas, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.